Pinangaralan at pinanata ni Senator Marcolita itong si isang libot isang tuwa itbulaga na si Tito Soto dahil sa tila pagiging tuta at sunod-sunuran nito kay Speaker Martin Romualdez. Paano ba naman kasi sa isang request lamang ni Tambaloslos na wag nang ibalik sa Senado si Engineer Bryce Hernandez ay sinunod kaagad ito ni Tito Soto. September 9, yes, at September 9, hindi na ako yung chairman. Alam mo Even naman, assuming that he was still chairman, wala ka na violate eh. hindi nga. May nag-interview nga na Ang sinasabi ko lang, halimbawa, kung hindi na ako, ikaw na kinusulta ka ba? Yun ang gusto ko lang, ano? Hindi yung speaker, mas gusto ko ito ang kinusulta. Hindi kasi ako yung ang contempt instance, hindi naman nag-intervene. kasama yung May nag-intervene lang. Hindi na yung content pag pinag-usapan, yung pagkakos mo din dito kasi gusto natin dito siya. Ngayon, hinirap siya, pumayag naman tayo, pero ang kanyang kondisyon na binigay, is only yung immediate. That was before the intervening event. Wala pa yung request. September 8 yung ano eh. September 8 ang sulat. Kaya nga, pero yung kondisyon mo, September 8. Kaya nga. Sabi, ibalik nyo dito in the Senate, hindi sa PNP. Pero kinonsulta nga, halimbawa, ikaw na ano nun bro, kinonsulta ba, chairman ng province? Yun na Oo, hindi nga. Ang kinonsulta kasi yung speaker eh. Hindi nga nag-request nga si speaker. Kasi masabi mo si speaker. Hindi mo, dapat naman lang sana, may konsulta. Pero man yung pluribol na yan ang sinasabi. Naintindihan ko yun. Pero yung consultation is important because yung Senate custody nandito, yan yun ang condition na binigay ninyo. But that was the condition that you gave. Senate. Legal, and physical. Yun naman ang tama eh. Sabi ko hindi na kailangan ng motion dahil sa tulad ibabalik natin immediately. Kung paano tayo mga kailangan sa kanila para sa your concern kung ano yung Si JP Mendoza, kukunin natin eh. Si JP Mendoza, nasa konsul, hiramin natin. pero hindi natin siguro kukunin ang custody sa kanila din. Hindi natin Sinigundahan naman ng pagsupalpal ni Senator Bato de la Rosa itong si Tito Soto kung saan ginawang halimbawa ni Senator Bato ang nangyari sa kanyang kasamahan na si Colonel Grijaldo na ginipit ng mga kongresman upang masunod ang kanilang kagustuhan. Ayon pa kay Senator Bato, kung may dapat mang katakutan ang mga state witness, hindi ang Senado, kundi ang Kongreso na sanay sa panggigipit at panggagamit. Let Senator De La Rosa speak first. Go ahead. We have a very sad experience, Mr. President. Because if the reason why the Speaker requested for Bryce Hernandez to be detained not in the Senate because for fear of being influenced by anybody or any member of the Senate. Alam mo, Mr. President, Colonel Grijaldo nag-testify dito sa ating committee about the wrongdoings of the members of the Quadcom. Nagsumbong siya dito, Mr. President. And after he read his statement, sabi niya sa amin, Sir, can I be protected by the Senate? Dahil alam kong pinag-initan ako ngayon ng House. So, I share the information to the committee and even to the leadership of the Senate. But the following day or the days after, he was required to appear before the Quadcom and he was cited in contempt. Na siya ay na-contempt, kinulong siya doon. At nang kinulong siya doon, look what happened.
binubombard siya doon, pinupuntahan siya doon at sinasabihan na huwag yung gusto namin na mangyari, gawin mo na para makalabas ka na dito sa kulungan. Hindi nag-give in si Colonel Realdo. Kinulong siya hanggang natapos ang 19th Congress. So, Mr. President, sila ay takot sa kanilang ginagawa mismo. Hindi po yung gagawa ng Senado na mag-impluensya ng resource person. Never pa nangyari yan na mayroong pumunta doon sa baba, tinakot yung nakakulong contempt, cited in contempt na resource person. Gawain nila yan sa House of Representatives. Ginawa nila kay Rinaldo. Kaya huwag tayong basta-basta bumigay sa kanila dahil we should be independent from them, Mr. President. Hindi natin sila dapat sundin kung anong kagustuhan nila. We have to stand on our own. Thank you, Mr. President. Tila pinatutunayan naman ni Senator Marcolita ang pahayag na ito ni Senator Bato dahil batay sa ebidensya na hawak niya ay sinubukan na namang gipitin ng isang congressman ang mga diskaya upang piliting magturo at magdiin ng mga senador upang hindi sila makontempt. Meron pong nag-text sa akin sa pamagitan ng emissary ng abogado ng Diskaya, Mr. President. Meron po palang isang congressman, kanina pong nag-i-hearing sila, nakausap yung abogado ng Diskaya. Kailangan, meron kayong matukoy na senador sapagkat makokontempt kayo. Nasa akin po yung text message, Mr. President. Sa mga tweet, gusto lang nilang magpangalan. Hindi po mabuti yun. Kailangan po, sa tulong na rin po ni Senator Lacson, total naumpisan na yung mga contractors, naumpisan na itong mga kawani at opisyalis ng TPWH na talagang kandidato na po talaga sa impyerno. Matukoy po talaga kung sino-sino po yung palaging kausap ni Yusek Cabral na sila po yung sindikato dito.